Bakit siya kasama? Kunot noong tanong ni Sergeant Montemayor sa mga tauhan niya. Wala na pong choice. Sagot ng isang officer. Huwag po kayong mag-alala, ako na pong bahala kay Irene. Napanguso na lang si Irene nang marinig ang pag-uusap ng sergeant nila at ng isang officer. May nagtip sa kanila na may mga sindikatong nagtatago sa isang lumang bodega. Niraid nila ito at nahatak lang naman si Irene. Pagdating kasi sa physical na labanan, mahina ang dalaga. Tanging katalinuhan lang ang bag niya sa kapulisan. Kaya sa office lang siya inilalagay. Marunong po akong pumukpok, hindi po ako manggugulo. Sabi niya, siguraduhin mo lang. Madaing sambit ng Sergeant Montemayor at inirapan siya. Nang sumenyas ang pulis na nasa harapan, ay agad silang sumugod at tinutukan ng baril ang mga sindikatong nagpupulong sa loob. Walang kikilos! Dapa! Dapa! Nagkagulo ang mga sindikato at dumapa. Ang isa naman ay tumakbo sa may butas. Habulin niyo! Utos ng sergeant. Nataranta naman si Irene at hinabol ang tumakbo. Kinuha niya ang baril niya at nanginginig na itinutok sa lalaki. Hinto! Pilit niyang ginawang nakakatakot ang boses niya, kaso malamya pa rin ang kinalabasan. Sumuko ka na po! Tumawa ang lalaki at hinarap siya. Sa tingin mo ba susuko ako? Hindi. Patanong na sagot ni Irene. Ewan ko, depende sa'yo. Kaso mukhang hindi ka naman susuko. Niloloko mo ba ako? Galit na tanong ng lalaki at mabilis na umiling sa Irene. Sumugod ito palapit sa kanya. Hindi alam ni Irene ang gagawin, kaya binato niya ang lalaki. Gamit ang baril na hawak niya. Tinamaan naman ito sa noo kaya napahinto ito at napasapo sa noong dumudugo. Peste ka! Galit na sabi ng lalaki. Dadamputin na sana nito ang baril, kaya lang hindi natuloy dahil sumulpot ang isang lalaking pulis sa likod nito at pinusasan nito. Hindi binabato ang baril. Sabi ng lalaking pulis. Captain! Nakangiting sabi ni Irene at lumapit dito. Salamat sa pagdating. Kuhanin mo ang baril mo at aalis na tayo. Seryosong sabi ni Captain Ian. Tumango si Irene at dinampot ang kanyang baril. Natigilan siya na makita ang isang desk sa gilid. Nilapitan niya ito at dinampot. Baka may movies to. Bulong niya naman na tinago yun. Sumunod siya sa captain nila. Nang makarating sa mga kasamahan nila, ay nadatnan nila ang mga itong isa-isang sinasakay sa sasakyan ang mga nahuli nila. Captain! Sabi ni Sergeant Montemayor at sumaludo. Good job, Sergeant. Sabi ni Captain Ian. Napangiti naman ang babaeng sarhento at kinilig. May gusto kasi ito sa kapitan nila. Bigla kang nawala. Sabi ni Officer Katimbang at nilapitan si Irene. San ka galing? Hinabol ko yung may bukol. Inginuso ni Irene yung lalaking dumudugo ang noo. Ang galing ko kanina, binato ko siya ng baril. Binato ng baril? Natatawang tanong ni Officer Katimbang. Ibang klase ka talaga. Rachel, wag mo na akong hihilahin sa mga ganito eksena ah. Kung di dumating si Captain kanina, baka bugbog sarado na ako. Reklamo at nakangusong sabi ni Irene. Balik na tayo sa office, ililibre kitang lunch. Hindi pa ako pwedeng bumalik dahil may aasikasuhin pa kami ni Sergeant. Sagot ni Rachel. Paano naman ako babalik sa opisina? Wala naman taxi dito. Sumabay ka na sa akin. Sabad ni Captain Ian. Kailangan ko mag-report ngayon kay General, kaya babalik na rin ako. Talaga po? Sige po, salamat. Sumakay si Irene sa kotse ni Captain Ian. Pinaandar nito ang sasakyan nang maikabit niya ang kanyang seatbelt. Ang alam ko sa office ka lang nakadestino. Ba't nandun ka? Kulang sa tauhan kaya hinila ako ni Officer Katimbang. Pero okay naman dahil successful naman yung operation nila. Alam mong hindi ka nakikipaglaban ng combat. Pero ikaw pa yung humabol sa tumakbo? Tumaas ang isang kilay ni Ian.
Paano na lang kung hindi ako sumulpot? Di napahama ka pa. Busy kasi sila. Thank you pala sa pagsulpot kanina. Di ko naman napansin kasama ka namin eh. Sumunod lang ako, numawag sa akin si General. Nag-aalala siya sa'yo. Si Daddy talaga, palagi akong ginagawang bata. Nakangusong sabi ni Irene. Marunong na kaya ako lumaban? Nakita mo yung ginawa ko kanina, di ba? Paano kung hindi tumama ang baril sa ulo niya? Hindi ka ba tinuruan ni General ng combat training at pagbaril? Umiling naman si Irene. Ayaw kaya ni Daddy na maging pulis ako. Kaso wala rin siyang nagawa. Ayaw ni Daddy na matuto ako ng mga ganon. Kasi baka raw maulit yung nangyari kay Mommy. Kay Officer Irish? Tumango si Ian. Nabalitaan ko nga yun. Gusto ko maging kagaya ni Mommy. Kaya kahit mahirap, ang hinarap kong training, nakayanan ko. Ikaw, Captain, ba't ka ba nagpulis? Just like you. Gusto ko sundan na yapak ng mga magulang ko. Gusto kong proud sila sa akin kahit wala na sila. Kasama ng mami mo mga magulang ko sa insidenteng nangyari. Napasimangot naman si Irene at nagsisi sa sinabi. Sorry, pinaalala ko pa. It's okay. Nang makarating sa headquarters, ay dumiretso sila sa office ng General. Pinagtitinginan pa sila Irene ng mga kasamahan nila, lalo na ng mga babae. Ba't feeling ko babarilin nila ako? Bulong ni Irene na narinig naman ni Ian. Huwag mo na lang pansinin. Dumiretso sila sa office ni General. Kumatok muna ang dalawa bago tuluyang pumasok sa loob. Sir! Sumaludo ang dalawa bago maupo sa kaharap na upuan nito. Irene, hindi ba't sinabi kong huwag kang pupunta sa mga crime scenes? Sermon ni General sa kanyang anak. Sa office ka lang lagi dapat naka-assign. Daddy, trabaho ko rin magpunta doon. Magiging ligtas naman po ako. Gusto ko rin pong matuto pa. Irene, makinig ka naman sa akin. Para din naman sa'yo ang ginagawa ko. Napanguso si Irene. Daddy, nalabanan ko nga kanina yung isang suspect eh. At saka tinulungan ako ni Captain. Daddy, hindi naman mauulit sa kanya nangyari kay Mommy eh. Hindi naman ako mawawala. Irene, huling beses mo na napupunta sa crime scene. Daddy, nagpulis po ako para protektahan yung mga tao sa paligid ko. Gusto ko po sana magtiwala kayo sa akin. Alam ko naniniwala sa akin si Mommy. Sana kayo rin po. Ngumiti si Irene bago tumayo. Aalis na po ako at babalik sa office. Sumaludo si Irene sa ama bago siya lumabas sa opisina nito. Napahinga ng malalim si Irene bago dumiretso sa kanyang desk. Alam niyang takot ang ama niya na magaya siya sa kanyang ina. Pero gusto niyang patunayan dito na kaya niya. Gusto niyang patunayan na hindi siya mamamatay. Here's your lunch. Napaangat ang tingin ni Irene sa taong naglapag ng paper bag sa lamesa niya. To enlighten your mood. Thank you, Captain. Nakangiting sabi niya. Ikaw, meron ako sa office. Kumain ka muna bago magtrabaho para may lakas ka. Ay, Captain. Ngumiti lang si Ian bago umalis. Nagsimula naman kainin ni Irene ang dala ng lalaki. Napatigal siya sa pagsubo nang maalala yung desk na napulot niya. Kinuha niya yung sa bulsa niya bago isaksak sa kanyang computer. Excited na si Irene dahil akala pa naman niya movie ang makikita niya. Ngunit natigilan siya na makita ang listahan ng mga sindikato at video ng mga karumal-dumal na krimen. Ano to? Ba't may ganito? Mahinang bulong niya. Agad kinuha ni Irene ang disk sa computer at tumayo. Ipapakita niya sana yung sa kanyang ama, kaya lang natigilan siya dahil alam niya ang magiging reaksyon nito at alam niyang ilalayo siya nito sa kaso. Ako ang lulutas nito. Nakangising sabi niya at dumiretso sa office ni Captain Ian. Ewan niya, pero mas gusto niyang sabihin ang lahat kay Ian. Yes? Tanong nito sa kanya. May nakita ako kanina sa crime scene. Inilak niya ang pinto bago lumapit sa lalaki. Naupo siya sa kaharap nitong upuan. May napulot akong desk sa crime scene. Akala ko movie ang laman. Tas nagulat ako dahil puro listahan ng mga sindikato. At may mga videos pa. Nakita ko ang listahan ng 5 senator. At vice president natin.
May nakita rin ako sa listahan ng mga pulis. Alam ba to ni General? Tanong ni Ian sa kanya at kinuha sa kanya ang disk. Umiling naman si Irene. Hindi ko sinabi kasi siguradong ilalayo niya ako sa kasong to. Gusto ko kayang tumulong sa kaso na yan kasi may mga batang involved din. Delikado to. Posibleng nasa kapahamakan din ang buhay mo ngayon. Posibleng may nakakita na napulot mo itong disk. At ibig sabihin no choice ako. At no choice kayo kundi patulungin ako. Promise, mag-iingat ako at hindi magiging pabigat. Napahinga ng malalim si Ian. Makulit ka rin, no? Fine, kasama ka sa kasong to. Pero siguraduhin mo hindi ka gagawa na ikapapahamak mo. Make sure na palagi ka rin nasa tabi ko para maprotektahan kita. Kumuha ng isang manok si Irene sa kinakain ni Ian bago tumango. Babalik na ako sa office ko. Gumawa ako ng copy ng disk para kapag nawala yan, may reserba tayo. At talagang handa ka, ah? Yes naman. Bye-bye, Captain. Tumayo si Irene at lumapit sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, ay agad bumungad sa kanya ang katrabaho nilang mga babae na nagkukumpulan sa labas. At kabilang na doon, si Sergeant Montemayor. Bakit? Takang tanong ni Irene sa mga ito. Bakit kailangan niyo pang ilak ni Captain ang pinto? Anong ginagawa niyo? Nag-uusap. Importante yung pinag-usapan namin kaya nila ko yung pinto. Nakikichismis kayo, no? Umiwas ng tingin ng mga ito. Napakamot na lang si Irene ng ulo bago bumalik sa desk niya. Nakita niya si Rachel na nandoon at kumakain. Mukhang pagod na pagod ka. Sabi ni Irene at pinagpatuloy ang pagkain. Sobra. Sagot ni Officer Katimbang. Si Sergeant puro paganda lang to, di man lang tumulong. Nakita ko ngayon mga kasamahan nating girls na nagkukumpulan sa harap ng office ni Captain paglabas ko. Pati si Sergeant nandun, nakikichismis yata sa amin. Close na kayo ni Captain ah. Kayo na ba? Ha? Hindi ah. May importante lang ako sinabi sa kanya. Ikaw ang issue mo kapag narinig ka ni Daddy baka mayari pa tayo dun. Tumawa naman si Rachel. Ikaw lang ang babae dito na kinausap ng gano'n ni Captain. Mag-ingat-ingat ka na at baka pag-initan ka ng mga fans niya. Ngumuso naman si Irene at hindi na kumibo. Pagkatapos niyang kumain ay bumili siya ng pagkain at tubig sa kantin para sa General. Narinig niya kasing hindi pa ito kumakain. Kumatok si Irene sa pinto bago pumasok. Natigilan si Irene nang makita ang isa sa mga senator na nasa listahan ng desk. General, sabi ni Irene at sumaludo. I'll go now, General. Sabi ni Senator Macario at nakipagkamay sa ama ni Irene. Just update me kung may balita na. Yes, Senator. Thank you for coming. Nang dumaan ang Senator sa gilid ni Irene, ay nakaramdam siya ng mabigat na aura. Nakahinga lang siya ng maluwag nang mawala na ito sa paningin niya. Anong ginagawa ni Senator Macario dito? Tanong ni Irene bago ilapag ang pagkain ng ama. Hindi ka pa raw kumakain. Kumain ka muna. May pinapahanap lang na information tungkol sa isang tao. Ikaw ba, kumain ka na? Opo, binigyan na ako ni Captain Iwan ng pagkain. Daddy, sorry po kanina. Naiintindihan ko naman po kung ba't kayo ganun. I love you, Daddy. Pasensya na rin anak ko. Alam mo namang nag-aalala lang si Daddy sa'yo. At saka, mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Captain Vasquez ah. Anong relasyon yung dalawa? Para ka pong si Rachel. Magkaibigan lang po kami ni Captain. Daddy naman, parang may maliligaw sa akin ang istrikto mo po kaya. Ang dami tuloy takot sa'yo. Ang tunay na seryoso sa'yo, handa akong harapin. Sabi ng General, kapag di nila ako hinarap ng lalaki sa lalaki, wala silang karapatang pumasok sa buhay mo. Ngumiti naman ng ubod ng tamis sa Irene sa kanyang ama. Kaya love na love kita, Daddy eh. Saan ka pupunta? Napahinto si Irene sa pinto ng station nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Ian. Magpapatrol kami ni Rachel. Alam mo na, paalala para sa mga magulang ng mga bata na pabaya sa anak. Ay, may gagawin pala ako. Captain, may gagawin ka po ba? Ikaw na lang sumama kay Irene. Sure. Agad na sagot ni Ian. Ako na lang sasama sa kanya.
Ha? Rachel? Akala ko ba tayong dalawa? Nakangusong tanong ni Irene. Kaya mo na yan? Nandiyan naman si Captain kung sakali. Bago pa makapagsalita si Irene, ay umalis na si Rachel. Napahinga ng malalim si Irene at walang nagawa. Tara na. Pag-aaya naman sa kanya ni Ian. Sumakay ang dalawa sa police car bago umalis. Binuksan ni Irene ng radyo kung saan may nakarecord na paalala. Busy ang mga captain, di ba? Tanong ni Irene kay Ian. Di ba? Sabi ko palagi ka dapat nasa tabi ko. Baka may nakabantay na sa'yo kaya kailangan kitang protektahan. Huwag kang mag-alala, natapos ko naman na lahat ng trabaho ko. Napatango lang si Irene. Maya-maya ay inihinto ni Ian ang sasakyan sa isang karinderya para makakain sila ng dalaga. Isang menudo po at adobo, pakisamahan po ng gulay. Yung rice po, 2. Ganun na lang din po sa in-order niya. Sabi naman ni Irene. Naupo ang dalawa at naghintay sila ng sandali at maya-maya dumating na ang kani-kanilang mga orders. Kailangan palagi tayong busog para malakas ang resistensya natin. Sabi ni Irene habang kumakain sila. Sumang-ayon naman si Ian na isang simpleng tango lang ang ginawa. Maya-maya ay nagsalita ito. Kailangan talagang malakas ang resistensya natin at palaging busog. Ang masayang pagkain nila ay natigil nang may humaharurot na kotseng palapit sa pwesto nila. Agad hinila ni Ian ang dalagang pulis para maiwasan ang kotse. Ano yun? Kinakabahang tanong ni Irene na parang wala sa sarili. Napamura naman si Ian bago lingunin ang kotseng palayo na. Kinuha niya ang kanyang cellphone na tumawag sa headquarters. Pakitrak ang sasakyang asul na may plakang UGZ 6578. Sabi niya sa kabilang linya, maghanda rin kayo ng checkpoint sa daan. Kilos na! Tikta tayo dun. Ang pag-aalala niya ay nawala nang makitang may hawak itong plato at patuloy pa rin sa pagkain. Di naman nadumihan tong pagkain ko. Pwede pa din to. Hindi ko alam kung matatawa ako, may inis eh. Ayos ka lang ba? May sugat ka sa braso. Ayos lang ako, Captain. Dapat mahuli natin yung sasakyan. Tara na, habulin na natin. No, babalik tayo sa headquarters. Kailangan mo na magamot ang sugat mo. Isa pa, siguradong target ka ng kotse kanina. Bumalik na tayo doon. Mas ligtas ka doon. Hindi ako ligtas doon. Dahil may mga pulis pa ring traidor. Pinaiimbestigahan ko na sila. Kaya huwag ka na mag-alala. Tara na. Uminom muna ng tubig si Irene bago sila tuluyang umalis ni Ian. Bumalik nga sila ng headquarters at agad pinadiretso ni Ian ang dalaga sa klinik. Dito ka muna. Ipagamot mo ang sugat mo. Sige po, salamat Captain. Ngumiti lang si Ian bago umalis na. Dumiretso siya sa opisina ng General. Sumaludo siya rito bago maupo. General, may malaking panganib na kinakaharap ang anak nyo. Sabi ni Ian bago ilapag ang disk sa mesa. Noong ni-raid nila ang kuta ng mga sindikato, napulot niya yan. Listahan ng mga sindikato at may mga videos dyan na puro karumal-dumal ang laman. Anong sinabi mo? Kailan pa to? Nung kailan lang? Kanina, nagsisimula na ang mga sindikato para patahimikin si Irene. Ayos naman nalagay niya ngayon kaya huwag ka mag-alala. Naghahanda na rin ako ng warrant para maaresto ang nasa listahan. Nauulit na naman. Sabi ng General at napasapo sa kanyang muka. Ian, natatakot ako na baka maulit muli ang nangyari noon. Ayoko mawala sa akin si Irene. Hindi ko kaya. General, wag ko kayo mag-alala. Akong bahala sa anak nyo. Pangako ho, poprotektahan ko ang anak nyo kahit kapalit pa ng buhay ko. Sa ngayon po, magtiwala muna kayo sa kanya. Sinamaan naman ang tingin ng General si Ian. May gusto ka ba sa anak ko? Kinakabahang natawa si Ian. General naman, halata ba masyado? Tagal ko kayang ligaw tingin sa anak nyo. Tumikim naman ang matanda. Kung ganun, hindi lang pwedeng easy-easy ang lahat sa'yo. Dapat patunayan mo ang sarili mo. Ipagkakatiwala ko sa'yo si Irene, kaya sana ingatan mo siya. Aasikasuhin ko itong disk para may akyat ko sa taas. General, konting ingat lang ho, dahil puro kilalang tao nasa listahan ng sindikato.
May mga pulis ding hindi mapagkakatiwalaan. Kaya sana, mag-ingat ho kayo. Wag ho kayo mag-alala, sagot din kita, father-in-law. Ngumiwi naman ang general. Umalis ka na at baka mabira pa kita. Tumawa naman si Ian na halatang inaasar ito. Sumaludo muna siya bago tuluyang lumabas ng opisina. Sa kabilang banda naman ay si Irene na antok sa klinik. Nabuhayan lang yata siya ng loob nang dumating si Captain Ian. Captain! Bati niya bago tumayo. Nurse, pwede na ho akong umalis, di ba? Masungit na tumango lang ang nurse bago magpabebe kay Ian. Ang dami mo talagang fans. Captain, babalik na ako sa office. Salamat po ngayong araw. Babalitaan kita kapag may balita na sa kotse. Sagot naman ni Ian at ginulo ang kanyang buhok. Sa ngayon mag-iingat ka. Ngumiti si Irene bago bumalik sa kanyang opisina. Hindi niya naman pinansin ang babaeng katrabaho na nakatingin sa kanya ng masama. Kumusta ang lakad yun ni Captain? Teka, napano yung braso mo? Umalis ka rito, wala yan. Sinaktan ka ni Captain? May nangyari lang. Sasabihin ko rin sa'yo soon. Oo na, hindi na ako magtatampo dahil ikaw na yan. Gumawa ka na ng mga reports mo. Marami-rami din yun. Sabi ni Rachel bago kurutin ang kaibigan. Tumango si Irene bago maupo sa kanyang upuan. Hinarap niya ang mga reports na halos gabundok na. Kailangan niyang matapos yun, kaya mukhang mag-overtime siya. Mabilis na lumipas ang oras. Kung hindi pa siya kinalabit ni Rachel, hindi niya mamamalayang alas 7 na ng gabi. Huy, kumain ka muna. Bukas mo natapusin yan. Doon ako matutulog sa office ni Daddy. Uwi ka na, ingat ka. Basta kumain ka mamaya ha. Hinalikan siya ni Rachel sa pisngi bago ito tuluyang umalis. Ipinagpatuloy naman ni Irene ang pagtapos sa trabaho niya hanggang sa abuti na siya ng alas 9. Ang dami. Gutom na ako. Sana may pagkain sa office ni Daddy. Lumabas siya ng office nila Rachel at mangilan-ngilan na lang ang mga kasamahan niya na kanyang nakikita. Saan ka pupunta? Muntik na siyang mapamura dahil sa biglaang pagsulpot ni Ian. Gabi na, uuwi ka? Hatid na kita. Diyos ko, dahan-dahan ka naman, nagulat ako. Hindi, mag-overnight ako. Dito ako sa office si Daddy matutulog. Napahawak si Irene sa kanyang tiyan nang tumunog yon. Hindi ka pa kumakain? Anong oras na oh? Dapat hindi ka nagpapalipas ng gutom. Ang dami ko kasing tinapos. Sagot ni Irene. Sarado na yung kantin. Magpapa-order ako. Doon ka muna sa office ko. Mukhang may kausap pa ang daddy mo kaya doon ka muna sa office ko. Tumango naman si Irene. Nagtungo sila sa office ni Ian. Naupo si Irene, si Ian naman nag-order ng pagkain para sa dalaga. Mga kalahating oras na naghintay sila Irene bago dumating ng pagkain. Umorder si Ian ng pansit para sa kanya. Thank you. Ang dami ko ng utang sa'yo, kaya ako naman ang malilibre sa susunod. No worries. Free lahat yan para sa'yo. Hindi, dapat lilibre din kita. Gusto ko kapag nilibre ako ng isang tao, ililibre ko rin siya para fair. Okay, next time, ilibre mo ko. Ngumiti si Irene. Napatingin siya sa pansit ni Ian. Gusto mo? Tumango si Irene at kumuha. Thank you. Pagkatapos kumain, ay napadighay siya. Nagpahinga siya saglit bago siya nagpaalam na pupunta sa opisina ng ama. Pupunta muna ako sa office ni Daddy. Salamat sa libre mo ah. Lumabas si Irene na opisina ni Ian bago dumiretso sa kanyang ama. Wala na si General sa opisina nito na makapasok siya. Daddy? Daddy? Napaigtad naman siya ng may maramdamang tao sa kanyang likuran. May naramdaman siyang baril sa kanyang tagiliran. Nasaan ang desk? Nasaan? Gigil na bulong ng lalaki sa likuran niya. Sino ka? Tanong ni Irene. Nakaramdam siya ng takot pero hindi niya ito pinahalata. Nasaan ang daddy ko? Irene? Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Nasa loob ka ba anak? Ibigay mo ang disk kung ayaw mo mamatay. Bulong ng lalaki bago tumakbo sa bintana at tumalon. Nang hihinang napaupo si Irene sa lapag. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Ano nangyari? Daddy,
May tao kanina, tinutukan niya ako ng baril. Tumalon na siya sa bintana. Tumakbo ang kanyang ama palapit sa bintana. Nang walang makitang tao, ay binalikan niya ang anak. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sabi niya sa anak bago siya tuluyang tumayo. Anak, ano ba kasi ang pinasok mong yun? Daddy, gusto ko lang naman po tulungan yung mga biktima. Kaya ko naman po. Hindi ho ba nangako ako na mag-iingat ako? Anak, gagawin ko lahat para mapabilis ang pag-aresto sa kanila. Basta huwag kang lalayo kay Ian. Siya ang magiging bantay mo at tagapagligtas mo. Masyado kitang mahal. Kaya please, makinig ka sa akin. Marahan namang tumango si Irene. Opo, mag-iingat po ako palagi. Daddy, alam mo ba? Ngayon lang ako natapos sa work kaya hindi pa ako nakakakain. Kung di pa ako nilibre ni Captain, hindi pa ako makakakain. Mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Captain. Anong tingin mo sa kanya? Naupo si Irene. Tao siya. Hindi naman siya mukhang unggoy. At saka, gwapo siya para magbukang hayop. Anak, ang ibig ko sabihin, anong tingin mo sa kanya bilang lalaki? Gusto mo ba siya? Mabait po siya. Gwapo siya. Marami nagkakagusto sa kanya. Siguro konting crush ko lang siya. Kung mahaharap niya ako ng lalaki sa lalaki, baka buong buo kita ibibigay sa kanya. Mukha naman siya matino. Kaso, gusto ko i-formal ka niya ipagpaalam sa akin. Daddy, para naman niya ako ipagpapaalam, hindi niya naman ako gusto. Para ka po talagang si Rachel, pareho kayo may issue. Ang dami nagkakagusto kay Ian. Imposibleng magustuhan niya ako. Hindi mo yan masasabi, anak. Ganyan din ang pananaw ko noon sa ina mo. Tignan mo, may Irene na kami ngayon. Daddy, ngayon ko lang narinig na naging boto ka sa lalaki. Nahiga siya sa sofa at ginawang una ng hita ng ama. Siguro boto kayo kay Ian para sa akin. Medyo boto na ako, kahit wala pang nagaganap na paalam. Madali lang naman mamaril kapag sinaktan ka niya. Ewan ko sa'yo, Dad. Ang lawak na imagination mo. Matulog ka na po dahil matutulog na ako. Good night, General. I love you, Dad. I love you too, anak. Napangiti si Irene nang maramdaman ang labi ng kanyang ama sa kanyang noo. Kahit kailan talaga, ay napakalambing nito sa kanya. Halatang mahal na mahal siya. Ate Talia, ang laki na po ng tiyan niya ni Ate Lay. Sabi ni Irene. Nasa bahay siya ngayon ni Talia at pumunta talaga dun si Lay nang malamang nandun siya. Si Talia at Lay ay mga natulungan niya noong nanakawan ng mga ito. Naunang magbuntis si Ate Lay mo. Kaso mukhang mas malaki ang baby niya. Ngayon ka na lang ulit nag-day off. Kamusta naman ang office? Okay lang po. Close na kami ni Captain. Palagi niya akong binibigyan ng pagkain. Type ka nun. Narinig ko sila ni Gray nung nagiinuman sila. May type raw siyang babae sa office. Siguradong ikaw yun. Marami po nagkakagusto sa kanya sa office. Si Sergeant Montemayor yata. Gusto niya. Maganda at sexy naman kasi si Sergeant. Marami nagkakagusto sa kanya sa office at bagay sila ni Captain. Ang lungkot ng boses mo kahit sinusubukan mong maging positive. Sa tingin ko may gusto ka na rin kay Ian. Crush lang po. Secret lang po Baka malaman niya tapos iwasan niya ako. Baka nga magpamigay pa yun ng ayuda kapag nalaman niyang crush mo siya. Nandiyan na sila, Gray. Kompleto na ang gang nila. Kaya wag na muna nating pag-usapan si Ian. Pumasok sa pinto ang asawa ni Lay kasama ang buong barkada. Si Jason na isa sa mga kaibigan ni Ian ay bit-bit pa ang anak nito. Hala, ang gwapo. Nakangiting sabi ni Irene habang nakatingin sa bata. Red ang name niya. Bakit mag-isa pumunta dito? Di ba ang usapan natin dapat kasama mo ako palagi? Paano kung nasundan ka ng masasamang tao? Walang nakasunod sa akin dahil nakadisguise ako. Mamayang pag-uwi na lang ako sasama sa'yo. Anong pinagbubulungan nyo? Sabad ni Lay. Wala po. Mukhang masarap yung dala nila. Kaya na po tayo. Ang isa rin po pinunta ko rito, pagkain. Nagdala si Ken ng pagkain. Siya yung nagluto. Sabi ni Zaira at ngumiti. Tara na sa dining para makakain na tayo. Nagtungo sila sa dining, kumuha ng pinggan si Talia
at isa-isang binigyan ng lahat. Masarap! Pwede po bang mag-uwi? Dadalan ko po si Daddy sa office. Nakangiting sabi ni Irene na kumakain ng spaghetti. Oo naman, siguradong maraming matitira kaya mag-uwi ka. Ang kalat mo talagang kumain? Sabi ng binata bago punasan ng sauce sa labi ng dalaga. Dahan-dahan dahil hindi ka mauubusan. Masarap kasi. Nakangiting sabi ni Irene. Diskarte ni Captain halatang bulok. Di ba hindi ka naman off duty? Ba't nandito ka? Parinig ni Talia. Bakit masama ba? Pinasunod ako ni General kay Irene dahil nag-aalala siya para sa anak niya. Sinundan mo lang yati sa Irene kasi ayaw mo maagaw ng iba eh. Singit naman ni Lay. Aba, hindi lang ama nitong si baby girl namin na makakaharap mo. Pati kami na rin ni Talia. Napakamot si Ian ng kanyang ulo. Oo na. Pagkatapos nilang kumain, ay agad nagbalot ng handa si Irene. Nagpaalam na rin siya dahil baka nakakaabala siya sa duty ni Ian. Hindi naman kasi papayag ang lalaking umuwi siya mag-isa. Saan tayo? Sa headquarters, ibibigay ko tong pagkain kay Daddy. Mahilig kasi magpalipas ng gutom yun. Okay. Pinaandar ni Ian ang sasakyan patungong headquarters. Habang nasa biyahe, ay inaayos naman ni Irene ang kanyang disguise. Nagsuot siya ng pink na wig at naglagay ng lipstick. Mukha na akong K-pop, no? K-pop artist. Mukha na ba akong badass? Bagay sa'yo ang ganyan, pero mas gusto ko natural ka lang. Mas maganda ka kapag simple ka lang. Thank you. Pagkatapos naman itong day off ko, balik ulit ako sa pagiging simple. Mas gusto mo yung ganun, di ba? Kaya ganun na lang ako palagi. Napangiti lang si Ian at tumingin sa bintana para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Nang makarating sa headquarters, ay dire-diretsyong bumaba si Irene at pumasok sa loob ng headquarters. Nakatingin pa sa kanya ang mga kasamahan niya na parang ibang tao siya. Who are you? Tanong sa kanya ni Sergeant Montemayor. Why are you with Captain? Hinatid niya ako. Ako po to si Irene. Sergeant, ako to. Sumaludo pa si Irene sa babae. Gusto niyo po spaghetti? No, thank you. Anyway, ba't palagi kayo magkasama ni Captain? May relasyon ba kayo? Wala po. Sige po, pupunta na ako sa office General. Muling sumaludo si Irene bago siya magtungo sa opisina ng ama. Kumatok muna siya ng 3 beses bago siya pumasok sa loob. Nadatnan niya ang amang tulala at parang malalim ang iniisip. Daddy? Dad? May problema ka? Wala. Sagot naman ito at umiling na lang. Akala ko ba nasa kaibigan mo ikaw? Pinasundan kita kay Ian ah. Kagagaling lang po namin doon, Captain. Tsaka Daddy, may dala akong pagkain para sa'yo. Alam ko hindi ka pa po kumakain kaya kumain ka na. Inilapag niya ang dala sa lamesa ng ama bago tanggalin ang takip ng mga ito. Nagtungo siya sa water dispenser at kumuha ng tubig para sa kanyang ama. Kain ka na po. Ngumiti naman ito bago magsimulang kumain. Pinagmasdan ni Irene ang ama at alam niyang may problema ito. Daddy, may problema ka po? Pwede niyo pong sabihin sa akin. Di ba nag-promise tayo sa isa't isa na bawal ang secret? Ay, nag-secret pala ako. Sasabihin din ni Daddy sa'yo kapag naayos ko ng lahat. Masarap itong pagkain. Sino nagluto? Yung mga kaibigan po ni Captain Ian. May restaurant po kasi siya malapit dito. Doon po tayo mag-dinner mamaya. Sige, mukhang may time din naman ako mamaya. Tumunog ang cellphone ng kanyang ama kaya napatingin siya rito. Kailangan ko na umalis. May importanteng meeting ako ngayon. Babaunin ko na lang itong pagkain na binigay mo. Tinakpan ulit ni General ang pagkain at ibinalik sa paper bag. Nakasunod si Irene sa ama hanggang sa makarating ito sa labas. Malapit na sila sa sasakyan nang may lalaking bigla na lang naghagis ng granada sa sasakyan. Mabilis na niyakap ni General ang anak at hinila padapa. Kasabay naman nun ang pagsabog ng sasakyan. Pakiramdam ni Irene ay nabingi siya. Hindi niya alam ang mga nangyayari at hilong-hilo siya ngayon. Dahan-dahan niyang tiningnan ng ama at parang natauhan siya na makitang duguan ng ulo nito at walang malay. Daddy! Daddy!
General! Irene! Daddy! Daddy, gising po! Daddy! Napuno ng luha ang mukha ni Irene dahil sa sobrang kaba at pag-aalala. Irene, nandiyan na ang ambulansya. Dadaling ko kayo sa General Hospital. Hindi na alam ni Irene ang mga sumunod na nangyari dahil maski siya ay nilamon na rin ng dilim. Nang magising si Irene, ay masakit ang kanyang katawan. Daddy? Dad? Irene. Nilapitan siya ni Ian at pinakalma. Kumalma ka, baka mapano ka. Ang daddy ko? Nasaan ang daddy ko? Gusto ko makita si daddy. Successful ang operation ng daddy mo, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Sa ngayon nagpapahinga na rin siya at hinihintay na lang na magising. Wala namang serious injury ang daddy mo. Tumango naman si Irene bago punasan ang luha niya. Nakahinga na siya ng maluwag. Ngayong alam niyang maayos ang lagay ng kanyang ama. Kung hindi ako makulit, sana maayos lang si daddy at di napahamak. Sana pala sinunod ko na lang siya para walang napahamak at papapahamak. Irene, wala kang kasalanan, okay? Sila ang may kasalanan ng lahat. Huwag kang mag-alala at matatapos din ang lahat ng ito at mahuhuli ang masasamang tao na yon. Mag-iingat ka ha. Ayoko pati ikaw mapahamak. Hinding-hindi ako mapapahamak. Pangako ko yun sa'yo. Ngumiti si Ian bago haplusin ang pisngi ni Irene. Nahuli namin yung lalaki naghagis ng granada at kasalukuyan na siyang hawak ng mga kasamahan natin. Huwag kang mag-alala. Dahil kumilos na pala si General. Hinuli na niya ang mga pulis na kasabwat ng mga sindikato. Sa ngayon, yung mga malalaking tao na lang ang target natin. Plano namin silang i-raid bukas. Sasama ako. Gusto kong sumama. Hindi, dito ka lang. Hindi namin sila totally pupuntahan dahil alam naming sila mismo ang pupunta sa amin. Basta dito lang ako sa tabi mo. Napakamot si Irene ang ulo. Medyo magulo ka, Captain, kaya yata sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Tumawa naman si Ian. Magpahinga ka muna ulit. Papunta na rito ang doktor para siguraduhing ayos ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may kasamang nurse. Kailangan lang daw ng pahinga ni Irene at magiging maayos na ulit ang lagay nito. May gusto ka bang kainin? Magpapa-order ako. Sakto namang tumunog ang tiyan ni Irene. Nakakagutom palang matulog. Anong oras na ba? Parang kakakain ko lang eh. Umaga na. Isang araw kang walang malay dahil sa impact na natamo mo. Kaya nga deserve kong kumain. Tas pupunta ako kay daddy kasi gusto ko siya makita. Pwede ko naman siya makita, di ba? Dadalhin kita sa daddy mo pagkatapos mong kumain. Mag-o-order na ako. O-order na sana si Ian kaya lang bumukas ang pinto at pumasok si Talia na may dalang mga pagkain at prutas. Baby Irene namin? Irene, kumusta ka na? Sinong nanakit sa'yo? Ituro mo sa akin at tamahampas ko ng baseball bat. Si Ian ba ang may gawa? Gusto mo ba saktan ko siya para sa'yo? Hindi po si Captain. Yung masasamang tao lang po. Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang ako. Mahuhuli din naman sila. Hay nako, masaya kami dahil gising ka na. Sumisipa si baby. Mukhang masaya din siya para sa'yo. Ani Talia at hinimas ang kanyang tiyan. Thank you po sa pag-aalala. Nakangiting sabi ni Irene. Nagdala kami ng pagkain dahil alam kong gutom kapag nagising ka. Dinalhan na rin namin to si Ian dahil halatang hindi pa kumakain at natutulog simula kahapon. Iba pala talaga kapag tinamaan ng love. Inihanda ni Lay ang pagkain. Si Irene naman nagsimula ng kumain dahil gutom na talaga siya. Sinabayan naman siya ni Ian. Si Talia naman ay nagbalat at naghiwa ng mga dala nilang prutas para sa dalaga. Kahapon, hindi yan mapakali sa GC namin. Kwento ni Simon. Maiiyak pa yata sa sobrang pag-aalala sa'yo. Baka raw tumalon siya sa rooftop ng ospital kapag di ka nagising. Ingay nyo, kumakain si Irene, wag nyo nga istorbohin. Sita sa kanila ni Ian. Huwag kang mahiyang i-expose sa mga ganon, lalo na para sa taong mahal mo. Hirit naman ni Gray. Kapag di kayo nanahimik, sasapatusin ko kayo. Pagbabantaan nila Talia at Lay sa mga asawa nila. Kaya nanahimik naman ang mga ito. Napangisi naman si Ian at napatawa, pero agad ding tumiklop nang makitang nakatingin sa kanya si Irene.
Pagkatapos kumain ay saglit pang nagstay sila Talia bago umalis. Umusog naman si Irene bago itapang kanyang tabi. Tulog ka dito? Sabi niya kay Ian. Wala ka palang tulog kaya matulog ka muna. Kaya ko naman, ikaw na lang magpahinga. Hindi, dapat ikaw magpahinga. Tulog ka na sa tabi ko, Ian. Agad namang tumikom ang bibig ni Ian nang tawagin siya ni Irene sa kanyang pangalan. Yon ang unang beses na tinawag siya ng dalaga sa kanyang pangalan. At para sa kanya, masarap yun sa pakiramdam. Nahiga siya sa tabi ng dalaga at tumagilid paharap dito. Nahiga naman si Irene paharap dito at ngumiti. Thank you sa lahat-lahat. Matulog ka na para mawala na yung eye bags mo at para may energy ka kapag nahuli niyo na yung masasama. Thank you, Irene. Thank you for your smile. Hinalikan niya si Irene sa noo bago siya tuluyang pumikit at nagpahinga. Ang tagal naman ng bakasyon ko dito. Nakangusong reklamo ni Irene. Bakit bawal pa ako lumabas? Makakalabas ka rin bukas. Basta huwag kang lalabas ng room mo. Tumango si Irene. Akala ko ba huhulihin niyo na yung mga masasamang tao? Bakit nandito ka lang? Sabi ko naman sa'yo, ang mga masasamang tao na yung lalapit sa atin. Malalaman mo rin mamaya kaya huwag ka na mag-alala. Napatango naman si Irene at nagpatuloy sa pagkain. Bumukas ang pinto ng kwarto kaya napalingon siya doon. Pumasok ang general na nakaupo sa wheelchair. Tulak-tulak naman ito ni Rachel. Daddy! Kain po! Dinalan ako ni Ian ng pagkain. Palagi na lang ikaw dinadalhan niya. Hindi man lang inintindi ang matanda. Napakamot si Ian ng kanyang ulo. General, dinalhan din kita. Kaso inuna kong pakainin si Irene. Tama naman yun. Kaso, dapat idinaan mo muna sa akin ang pagkain ko. Katapat lang ng room ko, ang room ni Irene. Muling napakamot sa ulo si Ian bago ibigay ang pagkain sa general. Anak, mamayang 8:00 pumunta ka sa room ko, doon tayo kakain. Hindi ka pwedeng pag-alagala mamaya. Maliwanag ba? Bakit feeling ko may mangyayari? May tinatago kayo sa akin, no? Malalaman mo rin yon kaya relax ka lang. Intindihin mo ang pagaling mo para makabalik ka na sa trabaho. Di ba gusto mo nang bumalik sa trabaho? Oo naman. Namimiss ko na yung amoy ng office. Tsaka, namimiss ko nang kasama si Rachel. Tsaka feeling ko ang daming trabahong sasalubong sa akin. Rachel, thank you pala sa pagtulong sa akin ha. Sana tulungan mo rin ako sa trabaho ko pagbalik ko. Tumawa naman ang kanyang kaibigan. Akong bahala sa'yo, sagot kita, kaya huwag ka na mag-alala. Pagkatapos kumain, ay niligpit ni Ian ang pinagkainan ng dalaga. Inaya niya ito sa labas at pumayag naman ng general kahit halatang masama ang loob. Dahan-dahan lang. Sabi ni Ian sa dalaga habang inaalalayan nitong maglakad. Hindi naman ako madadapa. Nakangusong sabi ni Irene. At saka wala na akong injury, magaling na. Magaling na rin yung mga sugat ko. Pwede na akong tumakbo. Pamimilit pa niya kay Ian. Tumawa lang ang binata at dinala sa garden ang dalaga. Naupo silang dalawa sa bench habang nakatingin sa magandang tanawin, mga bulaklak na nakatanim sa labas. Ang ganda rito. Alam mo, plano ko mag-resign next year. Napag-isip-isip ko na sundin na lang si Daddy para na rin sa kaligtasan ko. Ayaw ko rin kasing pinag-aalala pa ang mga tao. Magtatayo na lang ako ng kainan gamit ang naipon kong sahod. Masyado akong mahina para maging pulis. Hindi ka mahina, Irene. Malakas ka. Hindi mo lang nakikita yon. Ang talino mo nga eh. Mahina ka man sa combat, malakas ka sa pagiging matalino at mapagmahal ka sa trabaho. Huwag kang mag-alala. May asawa ka namang pulis na handang maglingkod sa'yo palagi. Asawa? Wala pa kaya akong asawa? Wala pa kasing lalaki nagtatangkang harapin si Daddy. Kaya wala pa akong manliligaw. Paano kapag hinarap ko ang Daddy mo? Paano kung kaya kitang ipaglaban sa Daddy mo? Papayag ka ba maging asawa ko? Umiwas ng tingin si Irene. Diba si Sergeant ang gusto mo? At saka bakit ako yung magugustuhan mo? Ang dami kayo nagkakagusto sa'yo. Bakit? Kasi ikaw ang nilalaman ng puso ko. Sagot ni Ian. Ako ang nilalaman ng puso mo? Diba dapat ugat at dugo ang laman yan?
Kapag ako ang naging laman yan, mamamatay ka. Natawa si Ian. Manhid ka pala, no? Matagal na kitang gusto. Kaso natatakot lang ako umamin. Bukod sa daddy mo, takot din ako sa rejection. Kaso, kailangan ko labanan ng takot ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kabaliw sa'yo. Hindi pa tayo close nun pero palagi akong ligaw tingin sa'yo. Ako yung gusto mo at hindi ibang babae? Alam mo bang gusto kita? Kaso, natatakot akong umamin kasi baka umasa lang ako. Akala ko kasi nagbibiro lang sila Ate Talia at si Rachel na gusto mo ko. Totoo pala yun? Ikaw nga lang itong manhid eh. Ano, tatanggapin mo ba ako sa buhay mo? Handa ako maghintay kahit 1 dekada pa. Gusto ko. Sagot ni Irene at nahihiyang napangiti. Akmang hahawakan ni Ian ang kamay ng babae. Kaya lang natigilan siya nang may matandang lalaki nakaupo sa wheelchair ang tumapik sa kamay niya. Bakit ka nakahawak? Kung di pa ako sumunod, mukhang didiskarte ka na sa anak ko. Daddy naman, gumagawa kami ng love story. Bumalik ka na po sa kwarto mo. Anong gumagawa ng love story? Aba, nasa panganib pa ang buhay nyo. Bumalik ka na sa kwarto, Irene. Magpahinga ka na at kailangan nyo ng katawan mo. Wait, kikis muna ako. Pabirong sabi ni Irene. Anong kiss? Balik sa kwarto. Napakamot si Irene sa kanyang ulo bago tumayo. Nilingon niya ang ama at si Ian bago maglakad pabalik sa kanyang kwarto. Papasok na sana siya, kaya lang hinila siya ni Rachel patungo sa kwarto ng kanyang ama. Bakit? Tanong niya sa kaibigan. Sumenyas itong wag maingay. Dito ka lang, okay? Magpapanggap muna akong ikaw para masiguradong safe ka sa kwarto mo. Tumango naman si Irene. Okay, mag-ingat ka. Ngumiti sa kanya si Rachel. Magpahinga ka na, kailangan mo yon. Tumango naman si Irene bago mahiga sa kama ng kanyang ama. Saglit lang at mabilis siyang nakatulog. Sa kabilang banda naman ay si Ian na busy at seryosong-seryoso sa kanilang ginagawang plano. Pinalitan nila ang ilang doktor, nurse at pasyente para sa mangyayaring operasyon. Napag-alaman kasi nilang ang ilan sa mga sindikatong malalaki ang pangalan ay planong tapusin si Irene mamayang gabi. Ang iba naman ay pinuntahan ng ibang kapulisan para arestuhin na hindi na makatakas pa. Nakaayos na bang lahat? Tanong ni General kay Ian. Kailangan hindi sila makatakas para wala na silang mabiktima. Handang-handa na po ang lahat, General. Magbabayad sila sa ginawa nila kay Irene. Kay Irene lang? Siyempre po, sa inyo rin at sa mga taong nabiktima. Handa na ako makipagbakbakan. Masayang sabi ni Rachel at pumalakpak pa. Masyado kang maligalig. Maliwanag ba? Kailangan nating mag-ingat. Dahil maling galaw lang, mapupurnada ang mga plano. Tumango naman si Rachel at sumaludo. Nagtungo siya sa kwarto ni Irene para magpanggap. Ang iba naman ay naghanda at nagpunta na sa kanilang pwesto. Nagpanggap na doktor si Ian. Ang iba naman ay nagtago sa parte ng kwarto ni Irene. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Agad na naghanda ang lahat at sumiryoso. Maya-maya lang, bumukas ang kwarto ni Irene at pumasok ang mga kalalakihan na nagpapanggap na doktor. Kailangang itumbayan. Bilisan natin para hindi masira ang plano. That's sad. Bumalikwa siya ng bangon at tinutukan ng baril ang mga kalalakihan. Lumabas ang mga nagtatago at tinutukan din ng mga baril ito. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Irene at pumasok ang ibang kapulisan. Arestado kayo. Ibaba niyo ang mga baril niyo dahil wala na kayong takas pa. Huwag niyo na ring tangkain na tumawag ng iba dahil ubos na kayo. Napamura naman ang mga kriminal bago ibaba ang kanilang baril. Lingid sa kaalaman nila Ian ay may traidor pang nasa kapulisan na ngayon ay nasa kwarto ni General kung nasaan si Irene. Hindi kasama ang pangalan nito sa list dahil ibang pangalan na nakalagay doon. Dahilan para hindi nila ito makilala. Ito na ang katapusan mo. Nakangising sabi ni Sergeant Montemayor. Hindi ako papayag na masira mo ang plano namin at maagaw mo si Ian sa akin. Ikaw pala? Si Abby Montemayor na nasa listahan? Muntik na kitang makilala dahil Bea ang name mo, di ba?
Talagang nirambol mo pa. Kaso ang bobo ng pagkakarambol para sa matalino kagaya ko. Alam mo pala. So any last words for you? Boyfriend ko na si Ian. Nagalit naman si Montemayor at kinalabit ang gatilyo pero hindi man lang ito pumutok. Surprise! Nakangising sabi ni Irene at binato ito ng lampshade. Tinamaan sa mukha si Sergeant Montemayor at nawala ng malay. Bingo! Mukhang mas nararapat yata ako sa pitcher ng baseball. Narinig ng mga nasa labas ang tunog na nanggaling sa kinaroroonan ni Irene kaya agad silang pumasok sa kwarto. Natigilan sila na makita si Bea Montemayor na walang malay at may bukol sa ulo. Ang galing ko! Siya yung isa sa mga nasa listahan. Rambo lang name niya kaya hindi niyo nakilala. Kunin na yan. Hindi ka ba nasaktan? Umiling si Irene. Siguro magiging baseball pitcher na lang ako kasi magaling akong bumato. Nahulaan kong si Abby Montemayor siya dahil wala siyang pakialam sa sindikato noon. Isa pa tinanggal ko yung bala ng baril niya at nilak kaya hindi niya ako napatay. At saka gusto kanyang agawin sa akin kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Ayaw mo ako maagaw? Gusto mo sa'yo lang ako? Oo, boyfriend na kita ha. Boyfriend lang? Gusto ko asawa na kita. Ang maganda kong asawa na walang kapantay. Anong ibig sabihin nito? Manahimik ka dyan, Vasquez. Kiss mo na, Captain. Go! Kami na bahala dito kay Tanda. Hinawakan ng mga kapulisan si General. Nakangiting hinapit naman ni Ian ang bewang ng babae bago ito hinalikan. Tapusin ko lang yung kasong to. Iyong-iyo na ako. Sa ngayon, sibat muna ako ha. Pakiramdam ko kasi hahabulin ako ng bala ng daddy mo. Natatawang tumakbo palabas si Ian. Mabilis naman itong hinabol ng baril ni General. Sabi ko sa'yo, type ka ni Captain eh. Libre mo ako ha. Dahil sa akin, nag-kiss kayo. Oo na, ililibre na kita kahit ano. Thank you. May tinatago ka palang possessive side ha? Sige na, babalik pa akong headquarters para tulungan sila sa kaso. Mag-iiwan kami ng bantay sa inyo ni General. Kaya huwag kang mag-alala, kami na bunang bahala sa captain mo. Huwag niyong pahirapan ha, magiging kawawa ang asawa ko. Ngumisi lang si Rachel bago lumabas. Maya-maya lang pumasok naman si General na nakasimangot. Ikaw bata ka? Huwag ka naman agad magpauto sa lalaking yun. Basta pulis matulis. Daddy, ang pogi ni Ian no? Sigurado kung pogi ang magiging apo mo. Irene, ganun ba talaga epekto ng lalaking yun sa'yo? Parang hindi na kita kilala. I love you, Daddy. Tanging sabi niya sa kanyang tatay na naiiling-iling pa. Hindi ako marunong magluto. Nakangusong sabi ni Irene sa kaibigan. Sa tingin mo ba gusto niya tong sunog na banana pie? Magugustuhan niya yan. Hindi naman sunog yan, inasobrahan lang sa luto. Mas lalong humaba ang nguso ni Irene. Ganun na rin yun. Hindi ko na lang ito ibibigay no, mag-order na lang ako. Ano ka ba? Diyan mo masusukat ang pagmamahal ni Captain sa'yo. Baka kiligin pa yon kahit sunog yan. Magtiwala ka lang sa sinasabi ko. Babae ako kaya palagi akong tama. Sige. Ibig sabihin kapag di niya nagustuhan to, hindi niya ako mahal. Hindi naman sa ganun. Pwede rin kasing wala ka talagang future sa kusina. Sabi ni Rachel at tumawa. Huwag ka na magmukmuk dyan. Tara na at anong oras na? Tumango si Irene bago ibalot ang niluto niyang banana pie at inilagay sa paper bag. Balak niya iyong ibigay sa ama at sa kanyang pinakamamahal na lalaking si Ian. Ewan niya lang kung magugustuhan ng mga ito ang ginagawa niya dahil sunog yun at mukhang hindi masarap. Nang makarating sa headquarters, nagtungo muna si Irene sa opisina ng kanyang ama. Si Rachel naman nagtungo sa kantin. Nadat niya itong tambak ang mga papeles. Daddy, may dala akong banana pie. Ginawa ko to sa'yo. Inilabas niya ang niluto. Napangiwi naman ang kanyang ama nang makita yon. Hindi ba ako malalason dito? Paano ko magtatayo ng kainan kung ganito ipapakain mo sa mga customers mo? Daddy naman, pinaghirapan ko po yan. Sige po, itatapon ko na lang. Nagbibiro lang ako. Titikman ko na. Tinikman ito ang luto ng anak at masarap nga yun. Ang sarap. Tama pala yung
Don't judge the book by its cover. Totoo, Dad? Hindi ka nagbibiro? Ginawan ko rin po si Ian. Inuna ko lang ipatikim sa'yo para matignan ko yung reaksyon mo. So kung may lason pala to, mas una ako mamamatay kaysa kay Captain? Minsan nakakasama ka ng loob, anak. Tumawa naman si Irene. Daddy, hindi naman sa ganun. Una kang lalaki sa buhay ko kaya inuuna kita palagi. Napangiti naman ng kanyang ama na animoy kinikilig. Mukhang nadaan niya sa pang-uuto ang kanyang daddy. Nagpaalam na siya at pupunta sa opisina ni Ian. Hi, mukhang busy ka masyado. Hindi naman. Namiss kita. Buti pumunta ka. Gumawa ako ng banana pie para sa'yo kaso baka hindi mo magustuhan kasi nasobrahan sa luto. Talaga? Pinagluto mo ako? Nasa na? Excited na ako. Nahihiyang inilabas ni Irene ang sunog na banana pie. Hindi naman nagbago ang itsura ni Ian at nakangiti pa rin na parang walang bukas. Akin to? Thank you, mahal. Sabi ni Daddy masarap daw. Ewan ko lang kung masasarapan ka. Gusto ko ng honest review Tumango si Ian na tinikman yon. Napatango-tango si Ian dahil nagustuhan niya ng sobra ang lasa nito. Masarap. Walang halong biro. Pagmamahal lang. Maniwala ka. Masarap talaga. Talaga? Kung ganun may future ako sa pagluluto, itutuloy ko na ang business na bala kong ipatayo. At suportado kita dyan, mahal ko. Inubos ni Ian ang banana pie at parang nabitin pa nga siya. Nang matapos siyang kumain ay nilambing naman niya ang kasintahan. Halos 1 linggo din silang hindi nagkita, kaya grabe ang pagkamiss niya rito. Ang clingy naman ng captain ko na yan. Sulitin mo na dahil duty na ako bukas. Hindi mo na ako malalambing ng ganito. Sinong may sabi? Mayabang na tanong ni Ian at ngumisi. Basta, mas malambing ako bukas. Natawa naman si Irene. Kapag nakita ka ng mga kriminal na ganyan, tanggal ang angas mo. Sa'yo lang naman ako ganito. Wala Pagdating talaga sa'yo, tumitiklop talaga ako. Nang may kumatok sa pintuan ay napahiwalay sila sa isa't isa. Parang batang napasimangot naman si Ian. Excuse me muna. Captain, may tawag sa telepono. May nangyari daw na holdapan sa bangko sa kabilang kanto. 5 hostage daw. Kailangan ka ron dahil matigas yung mga holdapper. Sino ba yung mga panira sa paglalambingan namin ng mahal ko? Kunot noong tanong ni Ian. Mahal, babalik ako agad Huwag kang aalis dyan. Kailangan muna maging bayani ng gwapo mong asawa. Ingat ka! Love you! Bumaling naman si Ian sa kanya. I love you so much more. Tugon ni Ian at hinalikan siya sa labi. Babalik ako agad. Mabilis na umalis si Ian. Si Rachel naman ay natatawang nakatingin sa kanila. Kung umasta kayo para kayong nasa long distance relationship. Bigla akong hindi nakilala si Captain kapag ikaw ang kaharap at kasama niya. Ano bang pinakain mo sa boyfriend mong yun at masyadong tiklop na tiklop sa'yo? Wala tayong magagawa dyan, sa akin nahulog ang kinahuhumalingan ng mga babae. Thank you kila Mommy at Daddy dahil may ginawa silang katulad ko. Natawa si Rachel. Ikaw ba yan? Mukhang medyo nagkakaroon ka rin ng kaalaman tungkol sa ikot ng mundo Sandali pa silang nag-usap bago magpaalam si Rachel. Day off nito at plano raw nitong magliwaliw at maghanap ng lalaki magpapasaya sa kanya. Si Irene naman matyagang naghintay sa lalaki kaso ang tagal nito kaya natulog muna siya. Nang magising siya ay nasa opisina na si Ian at tahimik na ginagawa ang trabaho. Napangiti si Irene at tinitigan ang gwapo niyang lalaking minamahal. Baka mas lalo ka ma-in love dyan. Lunch tayo sa labas. Anong oras na rin naman? Ang haba-haba na naging tulog mo. Seryosong-seryoso kasi ako kagabi sa pag-aaral na pagluluto ng banana pie. Doon tayo sa restaurant nila Kuya Ken. Masarap yung nasa menu nila. Siguro, may discount tayo doon pag doon tayo kumain. O ba kaya pwede rin namang libre na lang. Tatawagan ko si Zaira. Huwag ganun, baka malugi sila. Lumabas ang dalawa sa headquarters at sumakay sa kotse ni Ian. Nang makarating sa restaurant ni Ken, ay agad silang pumasok at umorder. Mukhang masarap, kain na tayo. Tumango lang si Ian kaya nagsimula na silang kumain. Next week, gusto mo date tayo? Sana, kapag di tayo tinambakan ng trabaho ni General. Basta kapag may time, kakain tayo at magdi-date tayo. Malapit na rin pala ang birthday mo, no?
Anong gusto mong gift? Isang Irene de la Cruz. Nakangiting sagot ni Ian. Pigil naman ang ngiting napairap si Irene. Para kang baliw, wag mo nga akong pakiligin at baka mabulunan ako. Tumawa lang si Ian bago kurutin ang pisngi ng kanyang kasintahan. Pagkatapos kumain ng dalawa, bumalik na sila sa headquarters dahil tumawag ang ama ni Irene. May importante raw silang meeting kasama si Ian. Sandali, mas importante kasi itong gagawin ko ngayon. Ano, nadudumi ka? Tanong ni Irene. Sasabihin ko kay Daddy para hindi kanya madaliin. Ba't ka nakaluhod? Irene, ito ang gusto kong gawin. Magdasal? Natawa si Ian bago kunin ang singsing sa kanyang bulsa. Ipinakita niya yun kay Irene na ngayon ay natigilan. Irene, mamaya ako magdadasal. Gusto ko mag-propose sa'yo kaya ako ngayon nakaluhod. Irene, ayaw na kitang pakawalan. Kaya wala na akong pakialam kung mabilis man ang lahat. Pangako ko sa'yo hindi kita sasaktan. At mamahalin kita habang buhay. Irene, hindi mo alam kung gaano ako kabaliw sa'yo kaya please, will you marry me? Baliw ka naman talaga eh. Ian, syempre naman. Pakakasalan kita. Napangiti si Ian bago isuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Ipapatikim ko sa'yo ang sarap ng pagmamahal ni Ian Vasquez. At ramdam na ramdam ko naman, mahal na mahal kita, Ian. Nagulat na lang ang dalawa nang may magpalakpakan. Paglingon nila sa pinto ng headquarters ay naroon lahat ng kasamahan nila sa trabaho. Ano ba nangyayari dito? Captain, di ba sinabi ko may importanteng meeting? Daddy, kakasal na kami ni Ian. Look, binigyan niya ako ng singsing oh. At bakit wala akong alam sa proposal na to? General naman, nag-usap na tayo na nakaraan. Sabi mo bahala ako sa buhay ko. Seryoso ka pala? Akala ko nagbibiro ka lang kaya sinabi ko ang bagay na yon. Wala na rin naman ako magagawa. Dahil nakasuot na ang singsing at enjoy na ang anak ko. Welcome sa pamilya namin. Ipangako mo na hindi mo sasaktan to dahil babariling kita. Pangako po. Nakangiting sagot ni Ian. Thank you, Daddy. Napasimangot si General. Kinikilabutan ako sa Daddy na yan. Ayos na sa akin ng General. Kaya yun na lang itawag mo sa akin. Dahil doon ay tumawa ang lahat ng nasa paligid. Balik sa trabaho. Sumunod ka sa akin, Captain. Pumasok si General sa headquarters. Humalik muna si Ian sa kanyang soon-to-be wife bago sundan si General. Sobrang saya ng pakiramdam ni Irene habang naglalakad sa aisle kasama ang kanyang ama. Hindi niya akalaing mararanasan niyang maikasal sa lalaking nagugustuhan niya. Bakit hindi mo pinili ang wedding dress? Daddy, next year wala na ako sa pulisya. Kaya gusto ko nakapulis attire na ako sa kasal ko. Imbes na kasi wedding gown o wedding dress ang isuot na Irene, ay pinili nitong mag-uniforme ng pangpulis para naman daw maiba. Si Ian din ay naka-uniform. Hindi ito nagtaksido dahil gusto niyang paresan si Irene. Masaya ako, anak. Siguradong masayang-masaya din ang mommy mo dahil nakatagpo ka ng lalaking talagang nagmamahal sa'yo. Thank you, Daddy. Mahal na mahal ko kayo ni mommy. Nang makarating sa tapat ni Ian, ay ibinigay ni General ang kamay ng anak sa lalaki. Ang usapan natin Vasquez, huwag mo sanang sirain ang salita mo. Ipamumulto kita sa asawa ko. Tumango naman si Ian at ngumiti sa General. Naglakad ang dalawa patungong altar. Naupo sila at nagsimula ng seremonya. Ang ganda mo, mahal na mahal kita. Thank you, Captain. You may now kiss the bride. Congratulations. Hinarap ni Ian ang asawa at hinalikan ito. Nagpalakpakan at hiyawan ng mga bisita. Ang aking Mrs. Vasquez. Nakangiting sabi ni Ian at binuhat ng bridal style ang asawa. Ibaba mo na ako. Hinalikan muna siya ni Ian bago ibinaba. Nanguha sila ng litrato bago sila lumabas. Ihahagis ko na yung flowers Swerte ang makakasalo nito. Inihagis niya ang bulaklak at agad naman itong naglanding sa kamay ni Rachel. Naghiyawan ng mga kapulisan. Si Rachel naman ay napatawa lang. Oo na, ako na nga yung next. Sumakay sila sa sasakyan bago magtungo papuntang reception. Teka,
Hindi ito papuntang reception. Mahal ko, pwede ba nating unahin ang best part? Alam mo na, ang tagal kong nagtimpi kaya mukhang deserve natin ang best part. Sige, wala namang masama kung late ang dalawang ikinasal sa reception nila. Pinagsiklop ni Ian ang kanilang kamay. Mahal na mahal kita. Masaya ako dahil asawa na kita. Pangako, hindi ako magbabago. At mas lalo kitang mamahalin. Pati na ang mga magiging anak natin. Pangako ko sa iyo, Ian, na magiging mabuting asawa din ako. At magiging mabuting ina para sa magiging anak natin. Mahal na mahal kita. Ngayon, bukas, hanggang sa walang hanggan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Astig Kong Captain. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!